Kababayan, Tito Sen, si Senador Tito Soto, nakudita si Chis Escudero sa Senado. Biruin ninyo, biglang nag-eleksyon na palitan si Quezon. Gulat kayo, no? Mga DDS, nagulat ba kayo? Mga DDS, nagulat ba kayo? Sabi ko nga sa inyo, nagbanta na si Marcos. Sabi nga ni Marcos, wag nyo talagang awag dito mga kababayan, sumubra na kasi. Sabi ko nga, di ba, anong sabi ko sa inyo? Si First Lady Lisa, paborito si Escudero. Si PBBM, paborito si Lacson. Ay, si Soto. Ngayon ang nangyari mga kababayan, parang hindi na maganda sa paningin ni PBBM. So ano nangyari? Nako, eto na mga kababayan. Ito po ang balita na kung saan po ay pinalitan na nga si Chis Escudero bilang Senate President, no? Si Tito Soto na po ang ipinalit mga kababayan bilang Senate President ngayong araw na ito. Just a duck, Miguel Love shoutout po. Wait lang ha mga kababayan. May ads lang. Ito na mga kababayan. Babalikan po natin ang pagdinig na ginagawa ng Senado. Samantala, narito ang flash report ni Radyo Patrol Robert Mano. DZMM po ito. Sa gitna ng mainit na talakayan sa suhulan sa flood control project, maugong naman ngayon sa Senado ang pagpapalit ng liderato nito. Sa source ng Radyo Patrol, 15 senador na ang pumirma sa resolusyon na magbibigay suporta kay Senator Vicente Soto III. Kita ninyo mga kababayan, sabi ko sa inyo, si Chis Escudero, ito parang klaro na eh. Kung hindi lang sangkot si Chis Escudero sa bigayan nitong flood control anomalous or anomalous flood control issue sa korupsyon, hindi sana mapapalitan si Quezon. Nako, karimarimarim po ito. Kagimbal-gimbal, kahindik-hindik, mga kababayan. Ano kayang reaksyon ng mga senador ni Digong? Nagulat ba kayo na biglang nagkudita sa Senado? Sa pangunguna ni Mig Zubiri, napalitan si Chis Escudero. Kita ninyo, 15 ang pumirma para palitan si Chis Escudero. Naku, kita ninyo. Kaya pala sabi ni Sarah, bloodbath. Maliligo sa dugo. Duguan ang labanan kapag naituloy ang kanyang impeachment trial. Kasi nga, hawak pala niya ang listahan nitong mga senador na may kaugnayan at sangkot sa katiwalian. Ang problema mga kababayan, ang akala niya hindi mapapalitan. Tandaan mo, Sarah. Ang Duterte block mo, 6-7 lang. Pero yung pumirma kay Tito Soto, 15. Naku po. Continue. Bilang bagong Senate President, sakali namang umusad si Senator Juan Miguel Zubiri ang sinasabing papalit na Majority Leaders Act. Kita mo, sabi ko nga mga kababayan, mapapalitan yan. Noon ko pa sinabi yan eh. Ito yung sunod. Ito yung sunod. Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Napalitan si Chis Escudero. Baka. Baka lang naman. Yung House Speaker. Baka yung House Speaker, mapapalitan rin. Nagtatanong lang naman. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, mapapalitan man pero hindi si Chubby Chanko. Nako, mga kababayan. Eto na nga mga kababayan. Sabi ko sa inyo, kabahan na ang mga Duterte block nito.
O sino-sino ba itong mga Duterte Black, mga kababayan? Yan po yung mga senador na pinapanalo ng taong bayan pero nagsiservisyo sa isang pamilya lang na which is ang mga Duterte. Naku. Ako, malayo pa yung sinabi ninyong si Marcoleta papalitan. Malayo pa yan. Yung House Speaker. Abangan ninyo ang House Speaker. Nako, mga kababayan, malayo-layo pa itong Senate Blue Ribbon. Ang papalitan dyan, itong House Speaker. Ito, continue natin. Interview naman dito sa Senado, sinabi ni Senator Amy Marcos na nabalitaan din niya na 15 na yung nakapirma sa resolusyon para magbigay ng suporta kay Senator Vicente Soto III. Pero sa kanila daong panig sa Duterte Black ay wala pa silang alam dito at tawang nababalitaan lamang. So, hindi na kailangan ang pirma ng Duterte Black. Bakit? Ilan naman ang kailangan pirma ng ni Tito Sen para maging Senate President. At saka mga kababayan, hindi na po bago sa atin yan. Kasi minsan na din po si Tito Sen last year or last termino niya ay naging Senate President na din po siya. Bago po siya napalitan ni Subiriata, correct me if I'm wrong naging Senate President na din noon si Tito Sen. So, yun nga lang, medyo nawala yung pagiging Senate President niya at napalitan nga siya ni Chis Escudero kasi last term na lang kasi niya at sa awa ng Diyos, nanalo. So ngayon, naging Senate President ulit. Nako, mga kababayan. So bakit nga ba nangyari na ura-urada nagkaroon ng eleksyon doon at napalitan si Chis Escudero? Dahil po, mga kababayan, ang mga senador na pag-isip-isip na po na hindi na to maganda. Hindi na to healthy. Smell fishy na to. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, ganito kasi ang kwento niyan. According sa chismis na aking nabalitaan, ito yan according sa chismis na nakarating sa akin, mga kababayan, parang galing sa taas, nagbanta na yung taas. Ang sabi kasi, kapag ang Senado hindi nyo linisin yan, darating ang panahon na ma-abolish yan. Yun ang nakarating sa akin galing sa taas. Wala akong pangalanan. Basta nakarating sa akin, chismis lang, wag niyong paniwalaan. Bakit, mga kababayan? Ganito kasi, ulitin ko, ang nakarating sa akin, binantaan na kasi ang Senado. Marami ng galit na taong bayan sa Senado. Ngayon, kapag hindi nilinis, yang Senado, baka mapilitan ang taas na i-abolish yan. Kasi kahit tanggalin mo ang Senado, may Kongreso naman. Ang problema kasi, mga kababayan, gustong linisin ng taas itong Kongreso. Ang problema lang, ang Kongreso kasi ngayon hawak ng isang tao lang. Almost 80% ng mga kongresista hawak ng isang tao lang. Mahihirapan pong linisin ng taas yan. Ngayon, ang unang nilinis, ang Senado. Kasi medyo mataas na, mataas na hukuman yan. Mababang hukuman ang representative, House of Representative. So ngayon, mga kababayan, mabilis lang linisin yung House of Representative. Mas mahirap linisin itong Senado. Ngayon, nagbanta na daw di umano itong taas na kapag hindi nyo inayos yan, i-abolish ko yan. Kasi galit na ang taong bayan. Galit na ang taong bayan. Ngayon, merong nakarating sa aking chismis na yung nanguna daw sa kudita sa loob ng Senado, nakipagpulong daw sa taas. Nakipagpulong sa taas. Nagtatanong, nanghihingi ng advice. Kasi alam po natin, mga kababayan, na yung taas hindi nangingialam. Kasi may mga sariling function yan Yung Senado, yung Kongreso, never yan papakialaman ng executive branch. Hindi nangingialam ang executive branch ng sa Senado at sa Kongreso. Ngunit, isa sa mga nanguna dyan sa kudita, kanina para palitan si Quezon, nakipagpulong daw di umano dun sa taas. Hindi na, nagulat nga daw yung mga staff. Pagpasok, bakit nandoon? Bakit nandoon at nakipagpulong nga kay, alam nyo na, kay Junior. Chismis ito huwag niyong paniwalaan.
Nagulat daw yung mga staff ngayon doon sa taas. Bakit nandun yung nangulo sa kudita kanina? Andun, sabi nga, wag lang maingay, atin-atin lang to. Nag-usap-usap na daw. Ngayon, ang sumasang-ayon daw na palitan itong si Quezon, unang-una dyan, malamang, yung liberal. Yung mga liberal, ayaw kay Quezon yan. Kunwari lang gusto nila, pero inantay lang. So yun na nga, nangyari na nga ang chismis. Nangyari na nga ang chismis, ayun, nagkudita. Di natanggal ngayon si Quezon. Napalitan. Ngayon, di ba sabi ko sa inyo mga kababayan, bali-balita ko pa naman, paborito daw ni Junior, itong si Soto. Sinong naging Senate President? Di ba si Soto? Sino ba ang naging Senate President? Di ba si Soto? Sabi ko nga sa inyo nagkatotoo nga. Nagkatotoo nga. Naging Senate President nga. Kasi, Diyos ko, pinaparinggan ng pinaparinggan ni Junior. Nung nakaraan nga may event sa taas, sabi nga ni Junior, parang si Cheese, parang gusto yatang mag-Supreme Court. Para yung members of the Senate of the President, Senate of the Philippines, parang gusto yatang pumasok sa Supreme Court. Chismis lang yan, huwag niyong paniwalaan. Nagkatotoo naman yung chismis. So, continue natin. Wala ni isaan niya sa kanila sa Duterte Block ang kinausap. At katunayan ay si Senator Robin Hood Padilla ay nagpunta na daw sa tanggapan ni Senate President Chis Escudero para tanungin ito. Pero sa ngayon, sabi ni Senator Amy Marcos, lumalabas na tila na out ang Duterte Block dito sa paghalal at ngayon, sabi ni Amy, kasi alam nyo naman mga kababayan, si Amy, kada na lang may pagbabago, laging nagrereklamo, laging bumabara. Kailangan pa bang ipaalam? Ilan lang naman kay Duterte Block dyan, hindi kayo umabot 12. 7 lang kayo, 6 nga lang. Tapos yung dalawa dyan, balingbing pa. Balita ko pa yung magkapatid dyan sa Duterte Block, parang tatalikod na kasi sumasabit din. Yung isa nga dyan na, tahimik lang. Si M, sabit yan. Kakanta din ni Diskaya yan. Si M, sabit yan. Si Mark, tahimik lang. Balita ko pa naman yung dalawang magkapatid na yan, parang tatalikod na yata kay PBBM. Kaya yung Duterte Block, yung mababawasan yan, mark my word. Sino ba yung Duterte Block? Bato, Bongo, Aimee, Marcoleta, sino pa? Mga kababayan, tanggalin nyo yung dalawang magkapatid. Kasi bali-balita ko, si Mark, tahimik lang. Di ba? Si Robin. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi aabot 7 ang Duterte Block. Hindi na kailangan ipaalam. 24 ang senador, 23 na lang ngayon kasi si Sani Angara ay isang DepEd Secretary. Sabi ko nga sa inyo hindi na kailangan ipaalam sa inyo kasi kahit ipaalam naman natin o sa hindi, mga kababayan dyan sa Duterte Block, yung butuhan dyan na para palitan si Chis Escudero, ay alam naman natin na tututol sila. Alam nyo na. Yun na nga. Napalitan nga. Si Mark, tahimik lang. Susunod. Eto na, si Boy Sili. Naku, si Boy Sili mga kababayan, hugas kamay ngayon, Ma'am Elena Garcia. Si Boy Sili, tahimik lang. Chongke lang yan, malakas. So ito, sunod mga kababayan. Nako, ano yung sunod? Eto na nga. Eto na mga kababayan.